we have gone up to 90% of our population immunized under this expanded. Ngayon, hindi na 90. Our target is 95% coverage. We never hit 95, but we hit 90%. Apo, doon mga 10 years ago. So tell me, why has our coverage gone down? Ito pong last 5 years, ganyan po, no? Mga 60 to 70% ang coverage natin. At marami pong dahilan yung mga magulang, mga walang panahon para dalhin. Nag-survey po niyan parang noong 2016. Ang mga dahilan po, walang oras para dalhin ng kanilang anak, walang pamasahe, medyo malayo po yung kanilang mga lugar. At yung iba naman nakakalimutan po yung schedule, lalo na po yung bandang mga bakuna po sa bandang huli na. Kasi nag-umpisa po tayo at birth, tapos 3 months, 6 months. Yun pong mga unang bakuna, mas matataas po ang coverage niyan Pagdating po doon sa pagdating na ng bandang 1 taon, pakunti ng pakunti nagda-drop out po, nakakalimutan na. Nagiging lazy. Or siguro po naisip nila na naibigay na yung bakuna, pero importante po kasi maibigay yung scheduled doses To what extent do you think that this Dengvaxia scare affected their desire for vaccination? It does not seem that it's a very big factor kasi pababa during the past years hindi lang because of the Dengvaxia. Opo, totoo po yun, kasi noong 2014, 15, 16, medyo mababa na tayo. In fact, nagkaroon nga po tayo ng outbreak in 2014. Okay. Kasi pag mababa po yung ating bakuna, taon-taon po merong isang grupo ng bata na nadadagdagan na hindi vaccinated. At pag nag-accumulate at dumami po yun, nagkakaroon tayo ng outbreak. Ayun. Pagkatapos po, after nung malaking outbreak ng 2014, nag-supplemental immunization sila. Nagdagdag po, nakahabol po tayo ng 91%. So nakakatuwa po yun. Kaya bumaba na naman po ng 2015, 16, 17 ang kaso. Kaya lang, yun nga po, meron talagang 20%, 30% na hindi nababakunahan. Pero lalong lumaki po kasi noong 2018. Noong 2018 po, 40% lang tayo So the Dengvaxia scare, yun pong really natakot sila. Nagkaroon po ng takot sa possible side effects ng bakuna. Ngayon, because of that, how many people have gotten measles that should not have gotten measles? Well, ngayon po kasi from January 1 hanggang February 20, naka 11,000 na po tayo na tigdas. Nung panahon po na mataas ang ating coverage, hindi naman po tayo nagkakaroon na ng mga kaso ng tigdas Kung nabakunahan lang po ang 95% ng mga bata, magiging zero po pwede po kasi talagang i-eliminate ang measles. How many children have died of measles this year? Ito pong natin ngayon 2019, January pa lang po hanggang February 20. We've had 189 deaths na namatay na mga batang maliliit po. In other words, these are 189 deaths that should not have happened at all. Kaya lang, the parents were natatakot or they had no time. Ganun ba yun? Opo, preventable illness po kasi talaga ang tigdas. Isang ineksyon lamang at 9 months at isang ineksyon at 12 months. Protektado na po yung anak natin. Dapat po ito nabura na po dapat sa listahan natin ng mga sakit. Ito pong mga measles, ito pong mga vaccine preventable diseases. Sino ang nagbabakuna sa mga bata? Sa ngayon po, sa mga po natin, health workers po natin sa local government unit. Are these health workers under the Secretary of Health? Under the local government unit. Under the local government. So, in other words, the national government can have national campaigns, yung mga catch up. But the day-to-day vaccination, it's the local governments. Devolved po yung pagbabakuna. Pero ang gobyerno po ang bumibili ng bakuna, nagdi-distribute sa bawat region. So in other words, walang gastos yung local governments except pag-election po. Tapos hindi pa nila ginagawa yun. May mga talagang lugar po talaga na bumababa po ang coverage natin. Pero ando doon yung bakuna. Kompleto po tayo ang binibili po natin. Kasi ang target population po natin every year, 2% po ng population natin So mga 2.8 million. So meron po tayo talagang pondong pangbili ng bakuna para po sa lahat ng batang Pilipino na age 0 to 1 year. Ano nangyayari sa bakuna pag hindi ginagamit? Kinukuha lang po yung nagagamit. So pag hindi naman po namin binibigyan hanggang di nauubos. Pero meron po siyempre wastage din dyan na kaunti.
Bukod sa mga health center at pagbabahay-bahay ng mga health worker para sa libreng bakuna kontra tigdas, nagtayo na rin ang vaccination sites sa mga area of convergence sa Laguna. Mas pinaigting na ng DOH ang kampanya para sa bakuna. Target ng programa na makapagbakuna ng 12 milyong katao hanggang sa buwan ng Marso. Inabutan kong abala ang health center ng Barangay San Isidro sa Cainta, Rizal. So, yung vaccine carrier natin, meron siyang diluent na 5 ml, saka 2.5 ml. So, ang vaccine natin na nandito na ginagamit natin para sa catch-up sa measles outbreak is MMR. Binibigay siya from 9 to 54 months. Okay. So, 5 years old. And this one is yung measles vaccine. This is booster. So, yung iba, ina-advise ng PEDYA na bago mag 4 years old, mabigyan sila ng second dose ng MMR. Ma'am, napansin ko no, talagang may kailangan po malamig. Yes. Kailangan siya malamig para ma-preserve yung vaccine, para hindi siya agad masira. Bukod sa isinasagawang libreng bakuna sa mga eskwelahan, health center at pampublikong ospital, nagbabahay-bahay na rin sila. Ma'am, pagka po dumarating kayo sa area, ano yung usually inaantay ninyo? Usually, pag ganito, halimbawa, first time namin dito sa tenement magka-catch up, so first, nag-abiso kami sa homeowners, tapos president, tapos nag-fix post kami. Pag na-complete na to at wala na nagpunta, saka namin sila ido-door to door. Dalawamput-anim ang nabakunahan ng health center ng Barangay San Isidro sa kanilang fixed post sa tenement compound. Kasi po sa Calabarzon is Region 4A is outbreak po tayo ng tigdas. So talaga aware kami, lalo na ako kasi maliliit pa yung anak ko, aware talaga ako magpatulok ng tigdas sa kanya. Bali, booster niya na po. Opo. Para lang po, masigurado ko po na safe yung anak ko sa tigdas. Ilang bata ang nabakunahan sa unang pagkakataon. Ngayon lang pinabakunahan si baby. Hindi pa po kayo nagpunta sa health center. Hindi pa po. Yung para lang po talaga sa niya, sa tigdas. Ngayon pa lang po. Ma'am, ba't po hindi niyo naisipan na pumunta na sa health center? Hindi, inaantay ko na lang po kasi yung niya, yung schedule po talaga niya. Ngayon lang po kasi may dito pumunta. Ano lang po ito booster. Nakakompleto siya ng baby sa private po. Ito nga pong ituturok namin para po hindi siya magkaroon ng tigdas kasi may outbreak po tayo. Ilang bata ang sinadya ng grupo sa bahay para mabakunahan kontra tigdas. Bali booster po ito lang sa tigdas para hindi po magkatigdas ang baby nyo. May pagkukulang ba ang lokal na pamahalaan sa pagbaba ng mga nabakunahang bata sa bansa? Yan ang ating alamin sa pagpapatuloy ng Bawalang Pasaway kay Maring Winnie. To what extent are the local governments responsible for this drop in immunization? Well, talaga pong sa kanila nakasalalay ang ating pong ang ating program. Bakit hindi nila ginagawa? Iba-iba po siyempre yung dahilan nila. At yun nga po ang most common natin. Let's find out. Yung mga isolated areas, nahihirapan. At saka talaga pong may mga ayaw po talaga. Ayaw magpabakuna na mga magulang. Hindi ba dapat may education yan? Well, ngayon po ginagawa na nila dahil nga po pero nandito na lahat ng kailangan pa yung presidente natin ng Pilipinas ang nagsasabi, pwede ba magbakuna kayo? What does that say of your credibility as a Department of Health if you need the president to say, "Oy parents, this vaccination is absolutely needed." Parang naging matamlay nga po itong mga ilang taon. At so kailangan po talaga nating buhayin. Ngayon, nung nagsalita ang presidente, dumami ba? Opo, nakakatuwa naman po ngayon. Pumipila na sa mga center natin ang mga batang nagpapabakuna. At
kumukonti na po, no, maliit na porsyento na lamang yung talagang nagre-refuse, no? Meron pa rin po tayong konting outright refusals for may mga religious beliefs, meron pong talagang ayaw ng magulang, pero hindi po katulad dati na talaga pong napakalaki ng mahigit kalahati po sa Metro Manila ayaw. Sa Metro Manila po talaga ang marami ngayon, tsaka Region 3, tsaka 4A. Because Metro Manila had only 30% vaccination rate last year. At malalapit lang po talaga ang center sa kanila. At kahit po nung nag-house to house talaga kami last year, ayaw po talaga itinatago ang mga bata or na talaga pong meron silang apprehension na may takot po. Nagkaroon po sila talaga ng pangamba sa mga bakuna. At wala naman sinasabi yung mga health workers. There was no campaign. Talaga pong pinuntahan naman po nila, no? Talagang nahirap lang po talaga nitong nakalipas na taon. So, kailangan lang po talaga ibaliktad natin ito ngayon.